Morning. Sabi niya, dapat always morning. Para fresh. Sa pangalan po ng nagilang Panginoong Yesu Cristo, nakikita din po ng kaunting minuto dahil may gagawin tayong alas 11. Ang talakayin po ng pagmini sa akin, yun sa Lucas 22:24-30. Ngayon po, kung aralin natin, sa mga alagad ng ating kabilang ay meron silang mga hindi pagkakaunawaan o tinatawag na pagtatalong-talong. Pero, ang sinabi po dito ng ating kabilang Panginoon, ang mga hari ng hintay ay napapanginoon sa kanila. Dahil po, kumbaga, pag namumuno, pinapanginoon, itinataas o pinapapurihan. Pero po, ang ginawang halimbawa ng ating dakilang Panginoon, tatapwat sa iyo hindi gayon, kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata. Ano po ba ang dapat na mag-uugali ng isang leader? Wala pong iba, binibigay na halimbawa ang maging mapagtakumbaba. Yung bang isipan na mapagkailangan. Kumbaga, kasi kung halimbawa sa tisbay na, sa sarili, magmamakulit na o magmamalaki na. Pero kung halimbawa, may pagkapahalaga sa kapwa na parang ituturing natin na wala tayong alam at mas marunong yung iba sa atin, ilalagay natin ang ating sarili sa mababang kalagayan. Kaya po ang bata, kung titingnan natin, mapagkailangan ang bata. Nakasandal sa magulang, palaging naghihingi at naghahanap. Kung gusto natin matuto na para maging leader o mamuno, dadaan tayo sa pagiging isang bata o mababang kalagayan. Dahil po, ang ating dakilang Panginoon, marahil siya po ay leader. Pero po, hindi niya inisip na parangalan siya o papurihan, kundi okay lang sa kanya ang laitin. Okay lang sa kanya na pagdudahan. Kasi, minsan, nung nagpalabas siya ng demonyo, sinabihan siya. Hindi yan nagpapalabas ng demonyo sa pangalan ng Diyos, kundi sa pangalan ni Beelzebub. Kaya kung titingnan natin, ang isipan ng isang bata na parang mapagkailangan, kumbaga, ilalagay natin ang ating sarili sa isipan na malinis, mapagpakumbaba. Yun po ang proseso ng pagiging isang karapat-dapat na mamumuno. Sabi nga, naglilingkod. Sabi lang natin kabilang sapagkat hindi baga ang nakaupo sa bulan, dapat ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyong naglilingkod. Kaya po ang titingnan natin, ang leader, siya po ang nagpupuno. Ibig sabihin, hindi siya naglilid, kundi kung ano yung kakulangan ng isa, siya ang magpupuno para, kumbaga, halimbawa, sa kalagayan ng pamunuan, o halimbawa, sa kasangkapan, talagay natin yung aslam na nangyari. Kapag ang isa hindi makaganap, tapos may sinugo ka para gumanap, pero ayaw niya, siyempre yung leader, siya ang magpupulo ng kakulangan na hindi magawa ng nasasakupan. Ganun po ang ibig sabihin doon.
Hindi yung taga-utos. Kundi maliban doon sa pag-utos, kung hindi talaga kaya ng inutosan, ikaw mismo ang magpupulpil o magpupuno ng kakulangan. Kumbaga, yung siwang o yung awang doon, ikaw ang malalagay doon para, kumbaga, para maging pantay ang bakod, kung kulang ng isang hollow blocks, ikaw ang magiging isang hollow blocks doon para maging mabuo yung bakod. Kaya po dito, sa halimbawa ng ating kabilang Panginoon, tatapat kayo ay yaong nagsipanatili sa atin sa mga pagtukso sa atin. Kaya po kung ang ating kabilang Panginoon, tinukso, tutuksohin din tayo. Kung siya'y dinuwahagi, tutuwahagiin din tayo. Kung siya'y nilapastangan, liyurakan din tayo. Ibig sabihin, kung dinanas lahat yun ng ating kabilang Panginoon, at nagtagumpay siya, kinakailangan danasin din natin para magtagumpay din tayo sapagkat nasa proseso po yan. Marahil po kung halimbawa, sa kalagayan natin parang walang nangyayari, kinalimutan na po tayo. Kumbaga hindi tayo mahal ng Diyos kasi walang trials, walang pagsubok. Pero kung tayo po, marunong tayong magdala ng pagsubok, doon natin mauunawaan ang kahalagahan ng pagiging isang leader. Kaya po, kung titingnan natin, sabi dito sa mga alagad ng ating nakinapa, upang kayo magsikan at magsinom sa aking dulang sa kaharian ko, at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan na inyong kuman, ang 12 angkan ni Israel. Kaya kung may pangako ng ating dakilang Panginoon, doon sa 12 alagad, sila ang huhukom, bawat isang lipi, isang apostol ang huhukom sa kanila. Depende sa aral na kanilang ipinahayag doon sila'y pinangungunahan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin ng paghuhukom, yung mga salitang ipinangaral, yun ay yung pagbabatayan ng mga ginawa ng mga tao. Kaya po tayo ay hahatulan din, depende po sa ating mga ginawa. Kaya po para tayo magtagumpay, ito lang ang susi. Magpasakop, sumunod, at magpuno. Sapagkat alam natin, hindi tayo itataas kung hindi tayo manggagaling sa matatang kalagayan. Hanggang dito na lang po. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos.